This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsisend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon. Tao Awards for Media Excellence. Best AM Radio News Program.
Kasama sina Kyle Bunyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Alas 5:31 ng hapon, balik-balita ho tayo. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 300 milyong pisong pondo para sa industriya ng ube sa taong 2027. Sa SONA 2026 series ng DZRH Special on Saturday, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na gagamitin ang pondo para magtayo ng mga nursery na magpaparami ng pananim na ube para sa mga magsasaka. Maglalabas din anya ang DA ng color chart upang matukoy ang tamang kulay ng ube na pasok sa world standards. Target ng DA na gawing number 1 ang producer at exporter ng ube sa buong mundo ang bansa. The President has just approved additional funding for the ube industry, no, at the tune of about 300 million pesos for 2027. So, nako, malaking boost yan sa ube, and we want to be the number 1 in ube sa mundo. No? Of course, among others, meron tayo sa coffee, magaganda mga kape natin, at ang laki ng export potential natin na ngayon. I'm confident to say that we will achieve that very soon na makakapagtuloy-tuloy tayo ng export at maayos natin yung ating supply chain. Balita. Boom Balita. Lumobo na sa 800 ang bilang ng Kadiwa Center sa buong bansa. Sa SONA 2026 series ng DZRH Special on Saturday, sinabi ni Agriculture Secretary Kiko Laurel na mula yan sa 100 hanggang 170 Kadiwa sites nang maupo siya sa ahensya. Anya, karamihan sa mga dating Kadiwa ay mga pop-up stalls lamang na pansamantala ang operasyon. Target ngayon ng DA na madagdagan ito ng 1,500 Kadiwa centers upang mabawasan anya ang papel ng mga middleman. Sa ilalim ng programa, direktang naiuugnay ang mga magsasaka sa mga mamimili upang makabili ng bigas, isda, baboy, manok at iba pang produktong agrikultural sa mas mababang presyo. Boom Balita. Boom Balita. Samantala, alas 5:34 ho ng hapon, balita tayo mula sa Sharif Agwak. Sugatan ng 5 katao matapos pasabugan ng konvoy ng mga sundalo sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kaninang umaga. Ayon sa ProBar, kabilang sa nasugatan ng 2 sundalo at 3 sibilyan. Sakay na military truck ang mga tauhan ng Philippine Army at patungo sana sa Isulan, Sultan Kudarat nang mangyari ang insidente. Base sa kuha ng CCTV, 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang naghagis ng pinaniniwalaang hand grenade pero agad na nakaiwas ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon at pagtugi sa 2 sospek na nahagip sa kamera. Boom Balita. Boom Balita. Pumanaw na ang Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan habang sumasailalim sa rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center ayon sa Philippine Eagle Foundation. Sabi ng PEF, naging mabuti na ang kalagayan ng agila, lumakas, naging mas alerto, nakakain ng mag-isa at maayos na tumugon sa gamutan. Ngunit bigla umano itong nakaranas na matinding komplikasyon na nauwi sa pagkamatay nito. Naisagawa na ang paunang necropsy habang nagpapatuloy ang mga pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Nasagip ang agila kamakailan sa isang bulubunduking lugar sa Bukidnon matapos na atakihin ng higit 30 mga unggoy. Boom Balita. Boom Balita. Pinagpapaliwanag naman ng Land Transportation Office ang traffic enforcer ng MMDA na nag-counterflow sa EDSA bus lane. Sa viral video, makikita ang naturang rider na nag-counterflow sa EDSA bus lane at humarang sa harap ng isang bus na nagdulot ng pagkaantala sa daloy na trapiko. May indikasyon din umano mula sa video uploader na mistulang lasing ang rider na enforcer. Inaatasan ng rider na magpaliwanag kung bakit hindi dapat masuspinde o mabawi ang kanyang lisensya dahil sa pagiging improper person to operate a motor vehicle. Isinailalim na sa 70 araw na preventive suspension ang rider at inilagay na rin sa alarm status ang naturang motorsiklo. Boom Balita. Boom Balita.
Kaugnay niyan, tiniyak ng MMDA na pananagutin ng kanilang traffic enforcer na nakunan ng video habang nagka-counterflow sa EDSA bus lane. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, hindi ko konsintihin at itatago ng ahensya ang mga maling gawain ng sinumang tauhan nito. Iniimbestigahan na ang enforcer at papatawan ng karampatang parusa. Kahaharapin ng enforcer ang multang 5,000 piso sa paglabag sa pagdaan sa bus lane at papatawan din ng administrative sanction. Balita! Balita! Alas 5:37 niyanig ng magnitude 5.6 na aftershock ang karagatang sakop ng Davao Occidental kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 15 kilometro. Naitala ang epicentro 102 kilometro, silangan kanlura ng Balut Island sa Sarangani. Bawang instrumental intensities lang ang naitala ng FIVOX at hindi inaasahang magdudulot ng pinsala o aftershocks. Paliwanag pa ng FIVOX, aftershock ito ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig naman sa Davao Occidental noong buwan ng Hunyo. Balita! Balita! Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Balita! Balita! Sa ating pagbabalik, sa mga mahilig mag-travel, may good news dahil pinalawig ng 1 taon ang visa-free privilege para ho sa mga passport holders ng Pilipinas. Tabayanan ho iba pang detalye niyan sa ating pagbabalik. Inyo pa rin hong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. Pilipinas ang oras. 38 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang oras. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kanina na hindi ho ito hindi yung binasa nating balita kanina, kumbaga meron pang pinanggalingan yon na pagbobueltahan kung tawagin, pagpapalitan ng statement ni na Senator Robin Padilla at ni Rear Admiral J. Tariela na spokesperson ho ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. At sa patas na pamamahayag, ito ho may statement na panibago si Senator Robin Padilla, and direct quote, "The Senator and his office have already condemned the offensive AI-generated video circulated by Chinese media. The position is clear, but condemning Chinese propaganda does not mean we should remain silent about the use of inflammatory caricatures and wartime propaganda tactics by our own government officials." Senator Padilla's point remains, defend our sovereignty, condemn insults against Filipinos, and stand up to harassment in the West Philippine Sea, but do so responsibly. Ito na lang sana hiling natin kay Senator Robin Padilla at kay Rear Admiral J. Tariela. Total mga Pilipino naman tayo eh. Di ba pwedeng pag-usapan na lang to ng kayo na lang nang wala nang palitan ng statement? Alam nyo ho sa nangyayaring ganito na palitan ng publicly released statements so kasi ito eh. Hindi ba pwedeng kayo na lang mag-usap? Alam nyo sa huli, tayo ang apektado. Tayong mga Pilipino, si Juan de la Cruz ang talo dito dahil pinagtatawanan tayo ng China. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:44 ng hapon, balik-balita ho tayo. Pinalawig ng Taiwan ang visa-free entry privilege para sa mga Pilipino ng hanggang 1 taon. Ayon sa Taipei Economic and Cultural Office o TECO, extended ang visa-free entry ng Philippine passport holders hanggang July 31, 2027. Anya kasunod dito ng kaparehong pribilehiyo na ipinagkakaloob ng Pilipinas para sa Taiwan officials o Taiwan nationals. Umaasa umano ang TECO na patuloy na lalago ang two-way travel sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas na epektibo simula July 31. Boom! Balita! Boom! Balita! 4 na grupo na nagsumite ng permit upang magsagawa ng kilos protesta sa Quezon City kasabay ng ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa July 27. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, sa ngayon ay hindi pa nila maaaring ilabas sa mga grupo na nagpahayag na magsasagawa ng aktibidad. Ilang mga kalsada ang isasara sa unang araw ng SONA habang aabot naman sa 20,000 tauhan ng NCRPO, support units at iba pang ahensya ng gobyerno ang ipakakalat upang magbigay ng seguridad. Boom! Balita! Boom! Balita! 5 kandidato ang maglalaban-laban sa pagkakongresista sa ika-4 na distrito ng Cavite, partikular ho sa Lone District ng Dasmariñas City sa gaganaping special election sa darating na August 29. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, huling naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ang kasalukuyang alkalde ng Dasmariñas na si Jennifer Barzaga. Barzaga, siya yung ina ng pinatalsik na mambabatas na si Kiko Barzaga. Makakalaban ni Barzaga
sina Rex Manggubat, Marvin Dupalag, Leisander Ordenes at Jacinto Bautista Frani Jr. At sabi nga ng ni Comelec Chairman George Erwin Garcia doon ho sa panayam natin, kung sakaling manalo si Mayor Jenny Barsaga bilang congressman ay hindi na kailangan magsagawa pa ulit ng special elections dahil aakyat lang, merong hierarchy. Yung vice mayor, yun ang magiging mayor, at yung first councilor, yun naman ang magiging vice mayor. Hindi katulad kapag congressman na walang hierarchy. Balita! Boom! Balita! Alas 5:46 ng hapon, babalikan natin ang ilan pang mga balita dito pa rin sa DZRH Boom Balita. Inyo pa rin hong nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. Boom Balita! Boom Balita! 13 minuto bago ho mag-alas 6 ng gabi. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasainyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH Boom Balita! Boom Balita! Maraming salamat ho sa lahat ng nakatutok sa ating programa, sa mga kasama ho natin na pauwi na ngayon o kaya papunta pa lang sa kanilang destinasyon. Ay ingat-ingat ho
At narinig nyo naman kanina yung mga lugar na nabanggit ng MMDA Metro Base kung saan may mabagal na pagdaloy sa trapiko. Partikular sa EDSA Magallanes, nakikita natin na may kabagalan at sa iba pang sa bahagi rin ng Commonwealth dahil may ginagawa. At mainam na i-double check yung atin mga pupuntahan. At syempre sa dami ng aksidente ngayon sa kalsada ay mag-ingat ho tayo. Binabati muna natin ng happy birthday. Kaya wala ang partner ko ngayon, si Jackie Resio. Wala ho ang ating tandem kanina sa RH Balita dahil nagbe-birthday ang kanyang tatay na si Daddy Roel Resio. Happy birthday! Laba tayo dyan. Nahanap ko talaga yung yung spicy na spaghetti. Happy birthday! Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsoy na balita. Mga chapsoy na balita. Alas 5:52, meron na lamang tayong 8 minuto bago ho mag-alas 6. Sabi ni Mary Ann Avila, ito kami, mahirap, hindi ho nasasali sa ayuda. Ayun na nga sinasabi ng DSWD na uunahin muna yung mga below sa middle income, yung mga near poor, kung tawagin. Tayo ba? Sayang konting-konti na lang sana. Ikaw kasi, si Kyle, sumasahod to ng 30K. Above, 30K and above. Kaya hindi kasali sa 2,000 pisong paayuda ng DSWD. Sayang, konting-konti na lang. $35K? 35K yung sinasahod ng Ethel Moro na sumasahod ng 35K. Hindi rin kasama sa mabibigyan ng ayuda. Samantala, unahin na natin ang ating balitang showbiz. Dito muna tayo sa foreign. Balita ho sa ibayong dagat. Umabot na hanggang sa Washington DC at iba pang bahagi ng Amerika ang makapal na usok mula sa nararanasang wildfire sa Minnesota at bansang Canada. Batay sa pagsusuri ng IQ Air, umabot sa worst condition ang kalidad ng hangin sa Minnesota, Illinois at Michigan. Samantala, pinuna ni US President Donald Trump ang forest management ng Canada at nagbanta pang tataasan ang taripa ng bansa. Pinapayuhan naman ng publiko lalo na ang mga may sakit sa puso at baga na umiwas muna na lumabas ng kanilang bahay hanggat hindi pa bumubuti ang kalidad ng hangin. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Para naman sa balita sa mundo ng negosyo, bumagsak ang bilang ng mga naitatalang pekeng perang papel noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba ng 17.1 ang kabuang bilang nito na naitala sa halos 56,000 na piraso noong 2025 at halos 70,000 noon namang taong 2024. Bunga umano ito ng mas pinaigting na security features sa mga bagong perang papel at paglago ng public awareness para sa pagsusuri dito. Samantala, naiulat naman ang biglang pagtaas ng bilang ng mga pekeng polymer bills mula sa 3 piraso noong 2024. Tumalon ito sa 1,358 nitong 2025. Ano ba napepeke yung polymer? Di ba plastic yun? Yung plastic na perang papel. Sa kabila ho nito, nanindigan ng BSP na mas secured pa rin ang polymer kesa sa papel. Sa datos ng BSP, 2.3% lamang ng kabuang bilang ng mga naitatalang counterfeit na pera ang gawa sa polymer noong taong 2025. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Sa ating balitang sports, muling magsasama sina Alex Ayala at American tennis legend na si Venus Williams para sa WTA 500 Mubadala DC Open. Inanunsyo ng organizers na lock-in na ang Dream Team
para sa doubles competition na gaganapin sa darating na July 27 hanggang August 2. Matatandaang naging magkapares ang dalawa sa Bad Homburg Open na ginanap sa Germany noong nakaraang buwan, kung saan nakarating ang Dream Team hanggang quarterfinals. Ang Mubadala Open na rin ang unang hardcourt tournament na sasalihan ni Ayala bago ang pagsabak nito sa US Open sa susunod na buwan. Chop Suey na balita. Chop Suey na balita. Sa atin namang balitang showbiz, ito mainit-init pa. Umaniho ng batikos ang aktres at vlogger na si Ivana Alawi matapos i-anunsyo ang kanyang 100 iPhone giveaway sa isang Facebook video noong July 15. Base sa mechanics ng giveaway, kailangan munang mag-follow sa kanyang account, mag-comment at i-share ang naturang video. Dami ko nga nakita mga Facebook friends ko na nagko-comment. Para naging reunion, ano? Mag-anak. Pero bukod ho dito, kinakailangan ding i-follow ang Facebook page. Eto na, dito na nagkakatalo. Kailangang i-follow ang Facebook page ng isang online gambling platform na ine-endorso ng aktres. Bagay na pinuna ng ilang mga netizen. Makikita sa video ang kanyang pagpunta sa isang mall kung saan siya bumili ng 100 unit ng iPhone 17 na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 4.28 milyong piso. Ayon sa isang Facebook user, maraming buhay ang naapektuhan dahil sa pagiging exposed sa mga online gambling applications. Umabot na ngayon sa halos 6 na milyon ang komento sa naturang video, kung saan umani na rin ito ng higit 7 milyong reactions. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang aktres kaugnay ng issue. Chop Suey na balita. Chop Suey na balita. Samantala naman, para sa ating mga chop suey na balita pa rin, dito ho tayo sa ating kakaibang balita. Isang akyat bahay nahuling naliligo sa kanyang niloloobang bahay. Lalakas ng loob ng mga ngayon. Alamin nga natin ang kakaibang balita ni Jackie Resho. Miss Jackie. Akyat bahay na buking dahil naliligo pa sa banyo ng bahay na tinangkang looban. Pasado 5:00 ng madaling araw noong Martes nang maalarma ang isang pamilya sa barangay San Vicente, Tarlac City matapos makarinig ng ingay mula sa kanilang banyo. Ayon kay barangay Kagawad Roger Licuran, pagsilip ng may-ari ng bahay, tumambad ang hindi niya kikilalang lalaki na naliligo pa. Hindi na pinatakas ang sospek, agad na isinara ang pinto ng banyo at ipinatawag ang mga opisyal ng barangay. Pagdating ng mga tanod, naaktuhan pa rin umano ang lalaki sa loob. Sa investigasyon, lumabas na posibleng dumaan ang sospek sa roll-up door ng bahay. Hinala ng mga opisyal, inakala nitong walang tao sa loob kaya nagawa pa umanong maligo bago sana magnakaw. Nasa kustodiya na ng Tarlac City Police ang sospek habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chop Suey na balita. Chop Suey na balita. Maraming salamat, Miss Jackie Resho, sa iyong kakaibang balita. Chop Suey na balita. Chop Suey na balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Balikan natin ang ating headlines. Department of Trade and Industry tiniyak na walang pagtaas sa presyo ng bilihin sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. LTFRB nagtakda ng price cap sa booking fees na hindi dapat lumampas sa 60 pesos. Ombudsman Remulla nagbabala laban sa mga abogado na kasabwat sa pagtatago ng yaman ng ilang iniimbestigahan. Chinese government dumistansya sa AI video ng state media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. 300 milyong pisong budget para sa ube industry inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos. 5 katao sugatan sa pagsabog sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. At agila na nasagip matapos umanong atakihin ng unggoy, pumanaw na ayon sa Philippine Eagle Foundation.
Yan na ho ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado, July 18, 2026. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama sa DZRH News Center kina Michelle Dacer, Angel Lagman, Balcani, Daniel De Los Reyes at John Alumno. Sa ating DZRH Radio Tech Het Del Moro at sa DZRH TV Tech. Ang inyo po lingkod sa pagbabalita, ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 1 minuto makalipas ho ang 6:00 ng gabi. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi.